Hospital Struggles After Quake, isang kwento mula sa Cebu. Ang araw na iyon ay tila ordinaryo sa Cebu. Mainit, maalinsangan at puno ng ingay ng mga tricycle at bus. Pero alas 9 ng umaga, yumanig ang lupa. Sa loob ng 10 segundo, nagbago ang lahat. Ang mga gusali sa sentro ng syudad ay kumalansing, bumagsak ang mga bubong at nagtakbuhan ang mga tao sa kalsada. Sa mga ospital, natigil ang lahat ng operasyon. Ang mga nurse na dati kalmado at maayos ang kilos, ngayon nagmamadaling naglalabas ng mga pasyente habang patuloy ang pagyanig. Isa sa mga ospital na unang naapektuhan ay ang Cebu General Hospital. Si Nurse Alona, na 10 taon nang naglilingkod doon, ay halos hindi makapaniwala sa nakita. Ang kisame parang gusto nang bumagsak. May mga pasyente sa ICU na kailangang ilipat agad. Wala kaming oras para matakot, sabi niya. Pagkatapos ng lindol, makaraan ng ilang minuto, tahimik na ang paligid. Pero ang mga iyakan at sigawan ay nanatili. Sa labas ng ospital, nagkumpulan ang mga pasyente. May mga may sugat sa ulo, may mga bali ang braso, at may mga nanlalambot sa pagod at takot. Walang kuryente, tumigil ang mga makina. Ang generator, hirap umandar. Ang ilan sa mga doktor ay nagdesisyong ilabas ang mga pasyente sa bakanting lote sa tabi ng ospital, kung saan mas ligtas. Doon, inilatag nila ang mga banig, mga karton at mga tela. Doon muna sila magpapagaling. Hindi namin inasahan na pati sahig ng ospital at parking lot ay magiging ward, sabi ni Dr. Reyes, ang hepe ng emergency department. Pero iyon lang ang paraan para mabigyan ng tulong lahat. Ang sobrang dami ng pasyente, sa loob lamang ng 2 oras na puno ang ospital, ang mga galing sa mga karatig bayan, Minglanila, Talisay at Mandaue ay dumating din, dala ng ambulansya o tricycle. Ang mga kalye patungong ospital ay barado sa mga sugatang tao. Wala ng kama, wala ng espasyo, ani Alona. Kahit ang hallway puno ng mga tao. Kaya sa labas na kami naglagay ng mga tent. Ang mga voluntaryong estudyante ng medisina ay dumating din. Bit-bit nila ang mga first aid kit, tubig at gasa. Sa gitna ng kaguluhan, may mga nakita ring himala. Isang sanggol ang ipinanganak sa parking lot ng ospital. Walang ilaw, tanging liwanag ng cellphone ang ginamit ng mga doktor. Nang marinig namin ang unang iyak ng sanggol, parang nawala sandali ang lahat ng takot. Kwento ng isang nurse. Kakulangan ng supply. Habang lumilipas ang oras, dumoble ang bilang ng mga nasugatan. Ang mga ospital sa buong Cebu ay humihingi ng tulong sa isa't isa. Pero pare-pareho silang gipit. Ang supply ng dugo, paubos na. Ang mga bandage, kulang. Pati tubig at pagkain, pinoproblema namin, sabi ni Dr. Reyes. May mga doktor na 3 araw ng gising, halos walang pahinga. May mga nurse na umiiyak habang ginagamot ang mga bata. Sa bawat sulok may dasal. Sana matapos na ito. Sana makasurvive ang mga pasyente. Maririnig mong bulong ng marami, mga kwento ng katatagan. Sa gitna ng trahedya, lumitaw ang kabayanihan. Si Mang Tonyo, isang jeepney driver, ay ginamit ang kanyang sasakyan bilang ambulansya. Basta may masugatan, sinasakay ko na, kahit walang bayad. Sabi niya. Si Liza naman, isang tindera sa palengke, nagluto ng lugaw at ipinamigay sa mga nakaratay sa parking lot. Kahit papaano, may init silang malalasahan, sabi niya, habang iniaabot ang tasa sa isang matandang lalaki. Ang mga bata sa evacuation center ay naglalaro ng habulan, habang sa likod nila may mga tent ng mga sugatan. Nakakagaan ng loob makita silang nakangiti, sabi ni Alona. Kasi doon mo marirealize, kahit wasak ang paligid, may pag-asa pa. Pagtulong mula sa labas, pagkaraan ng 2 araw, dumating ang mga tulong mula sa ibang rehiyon. May mga truck ng medisina, pagkain, at relief goods mula sa Manila at Davao. May mga volunteer nurse at doktor mula sa iba't ibang probinsya. Parang himala, sabi ni Dr. Reyes. Nung nakita ko ang mga truck na yon, napaluha ako. Kasi sa wakas, may tulong na darating. Ngunit kahit may tulong, mabagal pa rin ang proseso ng paggaling. Marami pa ring pasyente ang kailangang bantayan at may ilan na hindi na umabot. Ang ilan sa mga ospital ay kailangang isara muna dahil sa bitak sa mga pader. Ang mga natitirang pasyente ay inilipat sa mga tent hospital na itinayo ng militar. Pagbangon,
Isang linggo matapos ang lindol, unti-unting bumabalik ang kuryente. May ilan ng gusaling ligtas gamitin. Pero ang mga marka ng lindol ay nananatili, hindi lang sa mga pader ng ospital, kundi sa puso ng bawat nakaranas. Ngayon, kapag naririnig ko ang bahagyang pagyanig, napapahinto ako, sabi ni Nurse Alona. Pero naaalala ko rin kung paano kami nagtulungan noon. Yun ang nagbibigay lakas. Pagtatapos, sa huli, ang lindol ay hindi lang sumira ng mga gusali. Sinubok din nito ang tibay ng mga tao. Sa Cebu, nakita kung paano nagiging ward ang bawat sahig, parking lot at bakanteng lote. Pero higit pa roon, nakita rin kung paano nagiging pusod ng pag-asa ang bawat kamay na tumutulong, bawat pusong hindi sumusuko. Habang tinutulungan ni Alona ang isang batang sugatan, ngumiti siya. Ang ospital kahit wasak buhay pa, kasi andito pa kami. At sa bawat sulok ng Cebu, habang patuloy ang pagbangon, maririnig mo pa rin ang mahinang dasal. Salamat, buhay pa kami.